At ang pangatlo at panghuli, ang kamatayan ay hindi kinatatakutan, pagkus ito ay pinaghahandaan. Meron po isang kwento na kung saan yung nagtatrabaho sa insurance life. Alam niyo po ba yung insurance? Alam niyo po ba yun, yung mga insurance? So meron po nagtatrabaho sa isang insurance. Ang ginawa po ng agent na ito, pinuntahan ng isang taong mayaman at inalok siya ng tinatawag na insurance. So ang ginawa niya, sabi niya, "Sir, kung gusto po ninyo para hindi na kayo mamumblema sa pag-aaral ng inyong mga anak," ang sabi po niya, "insure po ninyo ang inyong mga anak from college. Kung sakali man, halimbawa meron pong mangyari sa inyo o sa trabaho po ninyo, at least hindi nyo na po problemahin ang inyong mga anak sapagkat ang insurance na ang magpapatuloy sa pag-aaral ng inyong mga anak." O sa madaling salita, in-insure niya yung kanyang anak. Kumilit ulit ang agent na to, "Sir, baka naman," sabi niya gano'n, "baka naman, gusto po ninyo," sabi niya gano'n, "yung pong ano nyo, yung pong business po ninyo, baka gusto po ninyo ilagay sa insurance. Kung sakali meron pong mangyari sa business po ninyo, at least kahit paano makakabawi kayo." So napapayag itong businessman na to, na kung saan ang kanyang business ay in-insure. Kumilit na lang, ng huli na lang, itong agent na to na nag-aalok ng insurance. Ang sabi ngayon ng agent na to doon sa taong mayaman, "Sir, last na lang po. Baka sakali, alam naman natin ang buhay ay hindi natin alam. Alam naman natin ang buhay, hindi natin alam. Kailangan paghandain na rin natin ang ating buhay." In-insure yung kanyang burol. Kung sakali man po, sabi niya gano'n, meron pong mangyari, knock on wood, sabi pa niya, "Huwag po sana. Pero kung sakali man po merong mangyari sa inyo, mahalaga, naka-insure na po ang inyong burol. Kung sakali may mangyari po sa inyo, yung pamilya po ninyo ay hindi na po mamumblema sa mga insurance na ang mamumblema doon." Pinapakamahal po kami ng burol. Kaya alam ko, pinakabababa, alam ko na kayo kung hanggang na yun, mababa na yata yung 60,000. Napakababa. So, kung ikaw ay pamilyang hindi naman ganun na yung standard ng iyong pamumuhay, eh mahirap po yun. So, sa madaling salita ay ganito. So, in-insure po niya yung pati yung kanyang burol. Kung sakali nga naman na siya'y mawawala na sa ibabaw ng mundong ito, hindi na ma-stress yung kanyang pamilya na kung saan nahahagila pa ng pera para lamang pambayad ng burol niya. At least ang insurance na ang sasagot sa kanyang burol. So, dumating na po yung punto, namatay po yung businessman. Ito po ang malungkot na storya. In-insure niya ang lahat ng bagay na meron sa kanya. Yung kanyang anak, yung kanyang trabaho, maging ang kanyang burol, in-insure na niya. Nakakalimutan niya i-insure yung kaisa-isang kaluluwa niya sa Diyos. Nakalimutan niyang i-insure ang kaisa-isa niyang kaluluwa sa Diyos. Sapagkat pagkatapos ng buhay na ito, ay merong magbuhay na panibagong buhay na pupuntahan natin. Kaya nga